Gusto niyo bang makabawas sa gastusin? Pwes, ito po ang pwede niyong gawin. Ang sarili niyong sabong panlaba. Hatid po namin itong nakakatuwang chika. Maraming pagkakapareho sina Nanay Mia at Nanay Elaine. Sa itsura pa lang, obvious agad na pinagbiyak silang bunga. Pero meron din pala silang tinatagong pagkakaiba. Sino nga ba ang mas wais sa kanila? Kasama ng isang expert, gagawin at itetesting natin ang iba't ibang klase ng panlinis sa katawan at sa tahanan. Hawak dito, hawak dyan, isa na sa pinakamadaling kapitan ng mikrobyo ang ating mga kamay. Kaya naman to the rescue ang ating liquid soap. Ma'am, gusto ko po malaman kung paano gumawa ng liquid hanging soap kasi madali matunaw yung ginagamit namin na sabon. Ihanda lang ang grated na sabong pampaligo, 11 cup ng tubig at glycerin na mabibili sa drugstore. Una po, atin po kakayurin ang sabon hanggang ito ay maubos. Ilagay ito sa kumukulong tubig hanggang sa matunaw. Pwede natin sunod ang isang tablespoon na glycerin. Palamigin ang hinalong mga sangkap at meron ka ng instant liquid soap. Ang glycerin kasi talagang cleansing agent siya na ginagamit sa mga cosmetic products. So, pag nagtimpla ng sariling glycerin with soap, para ka lang gumawa ng mas moisturizing version ng commercial soap. So, especially sa mga sensitive sa bar soap na ginagamit nila, pwede nilang gawin yung ganyang formula para mas gentle. Sa halagang 50 pesos lang, makakagawa ka na ng 2 litrong homemade liquid soap. Kung ang mga kamay madaling kapitan ng dumi, gayon din ang ating mga damit. Ang solusyon dito, bleach na mabibili sa suking tindahan. Pero sa aming homemade version, sa kusina lang ang inyong punta. Para po sa mga heavy stains like toyo sa ating damit, pwede po tayo maggawa ng alternative na bleach. Magpiga lang ng kalamansing katumbas ng half cup. Ihalo ito sa 1 cup ng suka. And then, magdadagdag lang tayo ng few tablespoons of salt to stabilize the solution. Pagkahalo, pwede na itong gamitin. And then, itong solution po natin, imimiksa natin doon sa ating mga damit na nakababad with our ordinary laundry soap. Tingnan mo, ang puti. Ang sayo, ang puti-puti rin. Ito, ang puti-puti rin. Suka na yung gamit ko. Ang galing, no? Sa ating homemade bleach, halos 13 pesos lang ang gagastusin kumpara sa commercial brand na 26 pesos pataas. Para naman sa mga mansyang hindi gaano katindi, gaya ng bahid ng ketchup, ihalo lang ang suka sa damit na nakababad sa detergent soap. Tiyak na mawawala ang mancha nito. Kung ready nang ipamporma ang inyong stain-free na damit, aba, dapat lang naisabay na sa pagrampa ang inyong crowning glory. Kuya, meron po tayong nire-recommend na homemade na shampoo out of baking soda. Ihalo lang ang 2 kutsarang baking soda sa tubig para magmukha itong paste. Ito ang magsisilbing shampoo. Okay, syempre, para banlawan naman po yung ating baking soda, kailangan po natin ang vinegar. Okay? Vinegar rinse ang tawag po. Para po ma-neutralize yung sodium bicarbonate na nandoon sa baking soda. Para sa vinegar rinse, ipaghalo lang ang tig-1 cup ng suka at tubig. Hindi ba ito mga amoy sa fruit namin? Actually, ma'am, after na mag-dry po yung vinegar, yung scent po niya, yung amoy niya po ay mawawala rin. Imasahe ang baking soda shampoo sa buhok ng 3 minuto. Ang baking soda kasi nakaka-absorb siya ng oil. So basically, kaya nag-feeling dirty yung ating scalp dahil sa oil production. So when you massage yung baking soda, nadidegrease or natatanggal yung oil. Sundan ito ng vinegar rinse at pagkatapos, panlawan ito ng tubig. Ang vinegar, just like any other acidic product, kasi ginagamit din ng calamansi, no? Yung mga ganitong acidic products kasi, they help soften yung scales ng ating hair. Ang ating safe and effective homemade shampoo,
34 pesos lang kumpara sa 89 pesos na branded. Ngayon, ang magkapatid na sina Nanay Mia at Nanay Elaine magkasundo na pagdating sa mabulang usapan. Dahil sa ating homemade sabon, bleach at shampoo, wais na silang pareho. Dahil sigurado ang kanilang bulsa hindi na mamimiligro.